Dahil sa pagpo-post sa Yun, social opo. media, parang pinahiya pa kayo. Opo, tsaka maraming baser. Hindi na nakakatuwa. Kasi sila lang yan, mga takbo na mga kagawad yan eh. Maaari nating makuha ang mga personalidad sa likod ng mga Facebook pages na yan. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Paano ba kayo na picturean doon sa umano'y binabanggit na nakatulog ba kayo? Ano lang po yun, sir, idlip. Hapon na po yun, wala na pong mga sa barangay, mga tao na humingi sa amin na para i-assist namin. Hapon po yun. Tapos yung araw na yun, December yun, talagang pagod kami dun sa pag-repack ng mga dapat ipamigay na mga regalo sa mga lumalapit sa nangyari amin. yung pagpo-post kailan? Nung July 16 po. July 16? 16, opo. July 16, kailan na picturean yung inyong pagtutulog? Yung picture po, nung last December pa po yun eh. Kasi winter pa po yun, naka-jacket pa ako ng pink. Alam ko po yun, December po yun. Pag December po, busy po kami. Kasi marami pong mga Christmas party po na mga bawat grupo. So, sa tingin mo, bakit ka ipopost ng ganyan? Sasabihin na umano'y may nakalagay pag-akyat ng second floor habang nag-aantay, matawag sila po, nakaupo ako sa harapan ng kagawad ng office, bungad talaga. Ilang mga empleyado. Yung isang tulog ba dito na nasa kanan, ikaw ba din yun? Opo. Yung dalawang picture ikaw? Opo. Wala ba kayong pwedeng area siguro na hindi dun sa inyong tanggapan or mismong opisina na pwede kayo magpahinga? Open po kasi yung namin, sir, sa yung kagawad office. Naka-open lang talaga, walang yun po yun. Naka-open space lahat kami, 7 kagawad po yun. Bali, table lang po. Ikaw ba, sa tingin mo, hindi ka nagkamali na natutulog ka dun sa harapan ng inyong mga tao na nandoon sa barangay? Hindi naman tulog yun, sir. Parang naidlip ka lang ba? Tsaka hindi po pwedeng yung sasabing matutulog talaga dun sa Hindi, trabaho. sabihin na natin, nakaidlip ka. Sa tingin mo ba, tama ba yun? Alam ko po mali po yun. Pero siyempre, sir, sa pagod po namin sa trabaho, hindi lang naman po sa barangay kami nagtatrabaho. Okay. So alam nyo naman na mali yung nangyaring insidente na kaligtaan nyo. Opo. Okay. Yung sa inyo naman is yung dahil sa pagpo-post sa Yun, social opo. media, parang pinahiya pa kayo. Opo, tsaka maraming baser po, Yes, sir. mabuti sana kung napansin niya o kinalabit ka niya, ma'am, huwag po tayo matulog, ganyan-ganyan, may mga pinagseservisyohan tayo na tao. Or, idadaan niya doon sa mga tauhan sa loob, kung sino man mas nakakataas sa'yo, o yung tao niya natutulog, kitang-kita ng mga tao, mga ganun. May iba't ibang proseso kasi na po pwede gawin aside doon sa babanggitin po post mo, tapos sasabihan ng kung ano-ano sa social media. Kung tutusin natin, ano ba yung mainly na ginagawa niya? Ipahiya ka o turuan ka ng leksyon? Kasi kung para ipahiya ka lang, yung mga sinasabi niya, nakakahiya talaga yun. Opo, pati mga anak ko po, sir. Kasi, sakit. Sa akin, tsaka sa mga anak ko. Sa mga kamag-anak ko po. Okay, sige ma'am, relax lang muna tayo, no? Kagustuhan mo lang malaman kung sino ang kumuha ng picture. Meron na po akong na kumuha ng picture. Pero yung nag-post, yun ang hindi po namin alam. Hindi nyo alam, pero kilala nyo kung sino picture. Opo. May explanation ba siya as to paano nakuha yung picture na yan? Kasi yung kasama po naming staff, COS po yun ang kagawad. Mahilig po yun Hindi, makipagbiro. okay. Diretso na tayo, ma'am. Meron bang alam itong tao na nagpicture kung sino ang posible na nag-post dun sa social media? Siya ang nagpicture, pero hindi niya Hindi, in-expect. okay. So, hindi niya alam kung sino ang nag-post. Opo. Ikaw ba mismo ang kumuha ng mga picture na binabanggit doon sa post? Ang ano po talaga niyan, sir, meron po kasi kaming, yung mga recently picture po niyan, way back, July po ata yan. Hindi, sir. Gusto ko lang po marinig sa inyo kung totoo ba na kayo ang kumuha ng picture nung time na yon. Tama po ba? Yung isa po doon, ako po talaga, inaamin ko po yun. Kasi parang namin, yung kulitan namin nila Ate Cynthia. May minsan may ganyan, tapos ako... So, sir, saan na-leak itong mga picture? Paano Yun nga napunta po, yung sir. mga picture? Yun po ang inaalam ko rin po, nagbabakrit po ako sa mga GC namin, kung paano po nakalabas yan. Kasi, matanong ko lang, sir, sino-sino ba yung mga kasakasali dyan sa mga GC ninyo?
Parang 15 po kami mga kagawad staff din po tsaka COS. Pero kami lang din po magkakasama. Wala pong kagawad doon. Kami lang din na core of friends lang po namin doon. Okay. So, yung dun mo lang sinend doon sa GC, wala nang iba? Wala pong iba sa GC lang po. Kailan nyo sinend yung picture, sir? December pa? Kailan pa? Kailan nyo sinend yung picture? Ang alam ko, sir, kasi may mga kasabay po yan, sir, na na-screenshot ko ngayon, sir. Hindi, sir. Kailan? I mean, like, anong buwan? December, January, February, Wait, March? sir, Ha? Ang alam ko talaga, sir, parang mga July, August, sa mga 2025 yan, sir, ganun. So, kailan na picturean itong mismong kay ma'am? Alam ko po yan, sir, last year pa po yan, sir, yung picture. Kasi yung jacket niya, sir, tsaka yung ano... Last year, anong buwan? December, June, July, kailan ba? Ang alam ko, sir, nung una, sir, alam ko November to December. Nung nag-backgrade po ako kanina, sir, nakita ko yung makasabay niya way back July to August, sir, mga ganun po. Kasi may nag-birthday sa amin ng July. Okay. Magkakasama po siya, opo. Okay. Tapos yung kulitan namin na kunyari natutulog din siya, tapos may naka-helmet din po. Doon ko po nakita mga July or ganun. Okay. So, suspecha mo, sir, ay isa sa mga tao doon sa inyong GC ang nag-post nun. Tama ba? Parang ganun nga po, sir, kasi wala naman din pong ano eh. Okay. May paganyan pa, dear. Yung biro-biroan, sir, okay lang po. Yes. Kaya lang, yung mga ganyang bagay na kung gagawan pa ng kwento para mamahiya, siguro hindi na nakakatuwa. Kasi sila lang yan, mga staff ko na mga kagawad yan eh. Yes. Ngayon, yung bagay na yan, sir, ay pinapaubaya ko na sa mga kagawad. Kasi ang mga staff ko na kagawad, hindi ko pinakikialaman. Kasi, Kap. yan, privilege Kap. nila yan, mga staff nila yan eh. Yeah. Kap, if Kung I ano may... yung pagkakamali, kung ano yung pagkakamali po ng mga kagawad nila, ng mga staff nila, kagawad na po, mag-aayos dapat na sa mga staff nila, pagsabihan nila. Hindi malaman kung sino ba talaga ang nag-post, kung talagang on the kagawad level lang ba, yung mga barangay workers level lang ba, or sa ibang levels pa. So yung sa akin, Kap, siguro mas maganda maggawa kayo ng official investigation dito kasi hindi maganda na umano'y may mga tao ka na nadadawit na popost sa mga group, nag-anonymous, tapos sinisiraan ng inyong barangay mismo. Kung ako, Kap, mababahala ako dyan. I would launch an investigation investigating each and every single worker sa barangay para malaman kung ang katotohanan, di ba, Kap? Kasi kasiraan ng barangay mo yun. Pati ikaw, madadawit ka dyan, sasabihin, kinukonsinti mo. Actually, sir, lahat ngayon talagang dahil siguro mag-election lahat, pati ako, dinadamay na rin sa mga kasiraan. Yes. Gagawa ka ng mabuti, gagawa nila ng kwento, ipapasa dun sa isang page, gagawa ng kwento na masamang-masama. Yeah. So ano po dapat, Kap, ang gawin natin, di ba? Para makontrol yung mga ganyang mga fake news, mga pagpapalabas ng iba't ibang mga kwento, which is imbestigahan ng each and every single one ng tao dyan sa barangay para makita kung sino ba talaga ang nagiging parang butas dyan at nagli-leak ng mga impormasyon na hindi naman dapat. Opo. Okay? So yun lang, Kap, ang aking pakiusap. Pag-imbestiga tayo. Okay, sige po. Lahat ng mga tao, interviewin, imbestigahin. Okay, Kap? Okay, sige po, sir. Maraming salamat po. Sa pagpagtulungan po natin sa ating mga kasamaan sa law enforcement katulad ng NBI Cybercrime Division at ng PNP Anti-Cybercrime Group, maaari nating makuha sa mga platforms katulad ng Meta, ng Facebook, ang mga personalidad sa likod ng mga Facebook pages na yan. Kung nagkaroon na po tayo ng criminal investigation. Kaya ayaw din ho sana natin ng ganun. Kaya nga ho, nakausap niyo na rin po si Kap, baka ho sa kanila lang ho, ma-solve na ito at hindi na tayo hahantong sa isang criminal investigation po. Yung dalawang post dun sa mga group ay deleted na. Pero meron tayong mga screenshots. But also as well, may parang quickie news na binabanggit. I don't know if this is local or mga vlogger siguro or kung sino man yan. Na pinost din itong si ma'am, parang pinakalat talaga yung issue. Umano yung, I don't know, kung siraan or taint ang barangay. Or maybe to investigate kasi tayo naman, we're against dun sa paglalaganap ng mga fake news. Point of the issue here is to investigate kung sino ba at bakit ganun ang intention nila. Tama po yan, Sir Carl. Kaya ano pong magagawa natin given that the posts are deleted? Kaya ba na ma-retrieve, makasuhan yung mga nag-post? pwede rin ho yan, Sir Carl. Since may mga screenshots naman po tayo, tinitreat naman ng ating mga hukuman bilang ephemeral evidence. But basta meron lang pong magtetestigo na siya ang nag-screenshot po niyan, maaari pa rin pong gamitin sa ating mga korte po. Okay. Tigil na yung pag-share ng post. And at the same time, siguro iwasan na lang natin yung ganun. Kung inaantok ka, hanap ka ng ibang lugar sa barangay para makapagpahinga ka. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.